Magandang araw mga kaibigan. Ito yung inaabangan ko ano ang reaksyon pahayag ni General Torre sa biglang pagsibak. Ito na, may nakita na akong video, sandali lang. Nagpasalamat. Ito post ng Pag-asa ng pulis. Medyo malungkot ang mukha niya nagsasalita. Pinapasalamatan lang niya yung mga sumuporta sa kanya. Pakinggan natin. Sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit buwan na manunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Yun! Ulitin natin ha. Ulit. Salamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit dalawang panunungkulan ko bilang Natawa ko doon yung sa aking panunungkulan sa loob ng gumanon siya. Yung ngiti niya parang maasim na ngiti sa loob ng mahigit dalawang buwan. To be exact, 85 days na nanungkulan. And he has made history. Yung nabasa kong post ng isang kaibigan kong bishop ng Evangelical Church, sabi niya, Torre is the first PNP graduate to become PNP chief and the first to be sacked. Sack yung sinibakbak. As far as my memory is concerned, wala pa akong matandaan ng inilagay na PNP chief na sinibak unceremoniously. Yung sinibak ba, for cause. Siya lang. Kaya, he has made history for himself. Yun na lang, yung pagiging first PNP graduate to be appointed as PNP chief. That is something. Ang ganda na sana yun kung naging tuloy-tuloy lang panunungkulan niya, mag-serve siya hanggang March, and then aalis siya with head up na first PNP graduate. History na yun. But then, he made another history. Unang sinibak. Another history, yung the shortest tenure of a PNP chief, siya pa rin. So, maraming first dito kay General Torre. Sabi ni General Bato, naawa siya sa kanya. Biruin mo yan, yung turnover kaninang umaga, wala siya. Anong ibig sabihin doon? Isa lang ang nakikita kong rason. Kung opinion ko lang ito masakit ang loob niya sa nangyari. Kasi kung okay sana yung nag-usap-usap sila, walang usamaan ng loob, lahat ng turnover ceremony na nasaksihan ko, nandyan yung outgoing, nandyan yung incoming. Ang outgoing, pinapasalamatan ng presiding officer at binibigyan pa yan ng parangal, plaque, medalya, whatever, sa kanyang, bilang pagkilala, sa kanyang paninilbihan. Paano siya bibigyan ng parangal? Sinibak na nasobrahan kasi niya, yung, kung minsan, yung akala mo na okay ka na, pinagkatiwalaan ka ng Pangulo, ganun Biruin mo yung resolution ng NAPOLCOM, ayaw niyang sundin. Tapos pinagmalaki pa niya, August 6, nirelieve niya yung
number 2 general sa PNP. Tinapon sa malayo. Hindi pumayag ang NAPOLCOM through a resolution. Inutusan siya na ibalik mo si General Nartati sa kanya pwesto. Hindi siya sumunod. Nag-flag racing pa siya na karapatan niya within his authority yon na pwede niyang i-assign ng ganon. Administrative matter lang yun. Tapos, nagmalaki pa niya na no order, no trial can break the unity of PNP. Akin ito. Diskarte ko ito. Yun. Mabuti. Saludo ako sa ginawa ni Secretary Rimulya at ginawa ni Presidente kasi masamang example yon. Kung walang ginawa, pinabayaan lang, nako, it will erode the trust of men and women in the Philippines. Hindi maganda yun eh. Kasi nakalagay sa it's part of the law. Yung PNP law ata yun na ang NAPOLCOM mayroong oversight function sa day-to-day activities ng PNP. Pati si Senator Lacson, nagpahayag siya na nasobrahan ni General Torre ang kanyang authority. Yung ginawa niya yun, na hindi niya sinunod ang resolution ng NAPOLCOM, sobra na yun. Kaya ito, first, daming history. Magbasa lang ko sa mga comments. Juliet Bautista, itong page nito, ano ito, it's a pro Torre page. Kaya sabi ito, congrats! Kahit sa maikling pa nagawan mo ng kabutihan at karangalan ng bansang Pilipinas. Ramir Inoceno, Sir, parang napakaaga po ang ginawa sa inyo. Matutuwa ang mga didis niyan, lalong-lalo na si Bato. Sara, basti, nagdiriwang na sila ngayon. Sana yung papalit sa iyo kasing tibay ng loob mo. Good luck sa bagong yugto. So, warning lang, paalala sa mga dides, huwag daw muna kayong saya ng gusto. Baka bibigyan siya ng mas magandang posisyon. Ano kayang posisyon yon? Malalaman natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.